Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Hana. Narito at aaralin natin ang module sa ikatlong linggo ng Araling Panlipunan for Grade 3. Handa ka na ba? Tara, tayo'y mag-aral na! Ang aaralin natin ngayon ay ang populasyon ng mga pamayanan sa sariling lungsod. Narito ang mga kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang katangian ng populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lungsod batay sa laki, edad at kasarian. Ang layunin ng aralin na ito ay pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral na tulad mo ay inaasahang malinang ang sumusunod na kasanayan. Una, nailalarawan ang populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lungsod gamit ang bar graph. Ikalawa, napaghahambing ang mga populasyon ng iba't ibang pamayanan sa sariling lungsod. Balikan natin. Bilang pagbabalik-aral, sagutan ang pagsasanay na ito. Suriin natin ang mapa ng Pambansang Punong Rehiyon o National Capital Region at ang mga nakapaligid dito. Magbigay ng mga pangalan ng lugar na makikita sa timog, hilaga, silangan at kanluran ng NCR gamit ang compass rose. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mga tamang sagot ay unawain natin. Bago natin umpisahan ang ating bagong aralin, pagmasdan ninyo muna ang larawang ito. Nakakita na ba kayo ng ganitong pangyayari? Ganito rin ba karami ang mga taong naninirahan sa inyong lugar? Sa araling ito, ilalarawan natin at paghahambingin ang mga populasyon sa mga pamayanan ng ating sariling lungsod. Ano nga ba ang populasyon? Ang populasyon ay tumutukoy sa bilang ng mga taong naninirahan sa iisang lugar o pook. Magkakaiba ang populasyon sa bawat lungsod o bayan. Mayroong malaking populasyon, meron din namang maliit. Mahalagang maunawaan natin ang populasyon ng isang lugar upang malaman ang mga hakbang sa pagtugon sa mga suliraning maaaring idulot nito. Maaari ring maging batayan ito sa pagpapatupad ng mga programang naaangkop sa isang pamayanan. Suriin natin ang talahan na yan. Narito ang populasyon ng mga barangay sa lungsod ng Parañaque. Ang Barangay Baclaran ay mayroong 28,385 na populasyon. Ang Barangay Don Galo naman ay mayroong 11,645. Ang Barangay La Huerta ay mayroong 9,569. Sa San Dionisio naman ay mayroong 63,506. Ang Barangay Santo Niño ay binubuo ng 34,860 na populasyon. Habang ang Barangay Tambo ay mayroong 25,699. Ang Barangay BF Homes naman
ang siyang pinakamaraming populasyon na binubuo ng 88,035 na tao. Ang Barangay Don Bosco ay may 52,297. Sa Barangay Marcelo Green naman ay mayroong 34,554 na populasyon. Ang Barangay Merville ay mayroon namang 27,508. Para sa Barangay Moonwalk, mayroong 67,723. Ang Barangay San Antonio ay mayroong 67,401. Sa ating barangay naman ng San Isidro, mayroong 78,912. Sa Barangay San Martin de Porres ay mayroong populasyon na 21,181. Ang Barangay San Valley ay mayroong 48,913. At ang huling barangay ay ang Barangay Vitales na binubuo ng 5,634 na populasyon. Sa talahan na yan na ating binasa kanina, makikita ang populasyon ng 16 na barangay sa lungsod ng Parañaque sa taong 2015. Tinatayang nasa 665,822 ang kabuuang bilang ng populasyon ng ating lungsod. Ipinakikita rin dito ang magkakaibang laki ng populasyon ng mga barangay. Nakita mo ba ang populasyon ng inyong barangay? Ano ang masasabi mo rito? Isang mabisang paglalarawan sa populasyon ay ang paggamit ng bar graph. Ang bar graph ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa dami ng mga tao sa pamayanan. Suriin natin ang bar graph sa ibaba. Ipinakikita rito ang populasyon ng ilan sa mga barangay ng lungsod ng Parañaque. Populasyon ng mga bahagi ng barangay sa lungsod ng Parañaque ayon sa 2015 Census of Population and Housing. Ang Barangay BF Homes ay kulang-kulang 90,000 ang kanilang populasyon, habang ang Barangay San Antonio naman ay malapit nang umabot ng 70,000. Ang Barangay San Isidro ay malapit na ring umabot ng 80,000 ang kanilang populasyon. Ang Barangay Santo Niño naman ay mayroong 35,000 na tao sa kanilang pamayanan, habang ang Barangay Vitales ay binubuo ng 5,000 na tao sa kanilang barangay. Ayon sa bar graph, ang Barangay BF Homes ang may pinakamalaking populasyon sa ating lungsod. Ang Barangay Vitales naman ang may pinakamaliit na populasyon. Kung paghahambingin ang mga barangay ng San Antonio at San Isidro, higit na mas malaki ang populasyon ng San Isidro kaysa sa San Antonio. Ilapat natin. Balikan ang talahan na yan na ipinakita sa videong ito. Gamitin ang mga datos tungkol sa populasyon ng mga barangay ng lungsod ng Parañaque upang masagutan ang sumusunod na katanungan. Isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, ilang barangay ang bumubuo sa lungsod ng Parañaque? Para naman sa ikalawang bilang, anong barangay ang may pinakamalaking populasyon sa lungsod ng Parañaque? Ikatlong bilang, anong barangay naman ang may pinakamaliit na populasyon sa lungsod ng Parañaque?
At para sa ikaapat na bilang, anong barangay ang may kabuuang populasyon na 25,699? At para sa huling bilang, kung paghahambingin ang populasyon ng Monwok at Don Bosco, aling barangay ang may mas malaking populasyon? Narito ang mga tamang kasagutan. Magkakaiba rin ang mga pangkat ng tao na kabilang sa populasyon ng bawat lungsod at barangay. Halina't suriin naman natin ang dami ng populasyon ng bata at matanda sa lungsod ng Parañaque. Narito ang mga datos ng populasyon ng bata at matanda sa ilang barangay ng lungsod ng Parañaque gamit ang bar graph. Para sa Barangay Baclaran, mayroong halos 10,000 na mga batang naninirahan dito habang may mahigit 18,000 na mga matanda na bumubuo sa kanilang pamayanan. Para naman sa Barangay Dongalo, mayroong nasa 4,000 mga bata ang naninirahan dito. At syempre, mayroon din namang halos 8,000 na mga matanda na naririto. Para naman sa Barangay La Huerta, mayroong kulang-kulang 4,000 na mga bata na naninirahan sa barangay na ito. At mayroon ding kulang-kulang 6,000 na mga matanda na bumubuo sa kanilang pamayanan. Para naman sa Barangay San Martin de Porres, ang populasyon ng mga bata doon ay halos 8,000. Habang ang populasyon naman ng mga matanda doon ay halos 14,000. Ayan, nakita na natin ang bilang ng populasyon ng mga bata at matanda sa ilang barangay ng lungsod ng Parañaque. Narito naman ang ating susunod na gagawin. Basahin at suriing mabuti ang bawat pahayag. Lagyan ng check ang nasa sagutang papel kung wasto ang isinasaad ng pahayag at lagyan naman ng X sa loob ng bituin kung ito ay hindi wasto. Para sa unang bilang, ayon sa graph, ang Barangay Baclaran ang may pinakamataas na bilang ng matatanda. Para naman sa ikalawang bilang, pinakakaunti naman ang mga bata sa Barangay La Huerta. Para sa ikatlong bilang, ang populasyon ng bata sa Barangay Dongalo ay tinatayang nasa 6,000. Para sa ikaapat na bilang, sa dalawang pangkat ng mga tao, may mas malaking bilang ang mga bata kaysa sa matanda. At para sa huling bilang, ang populasyon ng La Huerta ay mas maliit kaysa sa populasyon ng San Martin de Porres. Narito ang mga tamang kasagutan. Tayain natin. Suriin ang bar graph sa ibaba. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Ang iyong guro na ang magwawasto ng iyong mga sagot.
Handa ka na ba? Narito ang populasyon ng babae at lalaki sa ilang barangay ng lungsod ng Parañaque ayon sa 2015 Census of Housing and Population. Para sa Barangay San Valley, mayroong nasa 25,000 na mga babae ang naninirahan dito, habang halos 25,000 din ang mga lalaki na naririto. Para naman sa Barangay San Dionisio, nasa mahigit 30,000 ang mga babae na naririto, habang halos kaparehas din ang bilang nito ng mga lalaking naninirahan sa barangay na ito. Para naman sa Barangay Merville, mayroong 15,000 na mga kababaihan na nakatira dito, habang nasa 12,500 naman ang mga lalaki sa barangay na ito. At para naman sa Barangay Marcelo Green, mayroong nasa 17,500 na babae ang populasyon sa lugar na ito, habang ang mga lalaki naman ay nasa 17,000 ang populasyon. Ayan, nakita mo na ang populasyon ng mga babae at lalaki sa ilang barangay ng lungsod ng Parañaque. Para sa mga katanungan na iyong sasagutin, sa unang bilang, ano ang pamagat ng bar graph? A. Populasyon ng babae at lalaki sa lungsod ng Parañaque. B. Populasyon ng bata at matanda sa lungsod ng Parañaque. O letter C. Populasyon ng mga manggagawang babae sa lungsod ng Parañaque. Para sa ikalawang bilang, ilang barangay ang pinakikita sa bar graph? A. 4, B. 6, o C. 8. Para sa ikatlong bilang, anong barangay ang may pinakamalaking bilang ng mga lalaki? A. Barangay Merville, B. Barangay San Valley, o C. Barangay San Dionisio. Para sa ikaapat na bilang, anong barangay naman ang may pinakamaliit na bilang ng mga babae? A. Barangay San Valley, B. Barangay Merville, o letter C. Barangay Marcelo Green. Para sa ikalimang bilang, anong barangay naman ang pangalawang may pinakamalaking populasyon? A. Barangay Merville, B. Barangay San Dionisio, C. Barangay San Valley. Para sa ika-6 na bilang, ilan ang mga nakatirang babae sa Barangay San Valley? A. 20,000, B. 25,000, o letter C. 30,000. Ikapitong bilang. Alin sa dalawang pangkat ang may mas malaking bilang ng tao batay sa kasarian? A. Babae, B. Lalaki, o letter C. Parehas na babae at lalaki. Ikawalong bilang. Kung pagbabatayan ang populasyon, aling barangay kaya ang mas magandang pagtayuan ng malaking pamilihan o tindahan? Bakit? A. Barangay San Dionisio, dahil ito ang may pinakamaraming tao. Letter B. Barangay Merville, dahil ito ang may pinakakaunting tao. O letter C.
Barangay Marcelo Green. Dahil di gasinong matao dito. Para sa ikasyam na bilang, kung paghahambingin mo ang bilang ng mga lalaki sa Barangay Merville at Barangay Marcelo Green, anong paglalarawan ang maaari mong mabuo? A. Magkapareho ang bilang ng mga lalaki sa Barangay Marcelo Green at Barangay Merville. B. Mas kakaunti ang bilang ng lalaki sa Barangay Marcelo Green kaysa sa Barangay Merville. O letter C, mas marami ang bilang ng mga lalaki sa Barangay Marcelo Green kaysa sa Barangay Merville. Ikasampung bilang. Batay sa napag-aralan mo tungkol sa populasyon, alin sa mga sumusunod na pahayag ang wasto? A. Ang populasyon ng isang pamayanan ay maaaring malaki o maliit. B. Ang populasyon ng isang pamayanan ay hindi nagbabago. O letter C. Ang populasyon ng isang pamayanan ay laging magkakapareho. Ngayon naman, tayo ay lilikha ng sarili nating bar graph ng populasyon ayon sa gawain. Ano ba ang layunin natin? Tayo ay kailangang makagawa ng isang bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa edad ng mga taong bumubuo sa 10 pamilya ng kanilang klase. Sunod, ano ba ang gampanin o dapat nating gawin? Ang bawat mag-aaral ay magsisilbing chart o graph designer upang makagawa ng isang bar graph gamit ang mga datos o impormasyon na hiningi mula sa pamilya ng 10 kamag-aaral. Sino ang mga manunood? Ang mga manunood ay ang inyong mga kapwa mag-aaral sa ikatlong baitang at ang kanilang mga magulang. Ano ba ang sitwasyon natin para sa gawaing ito? Ang sitwasyon ay kakulangan sa kaalaman ng pamayanan tungkol sa populasyon batay sa edad ng mga kasapi ng mga pamilya sa isang klase. Ano naman kaya ang magiging produkto ng ating gawain? Pagkatapos mong sundan ang mga hakbangin, makakabuo ka ng isang bar graph na nagpapakita ng populasyon batay sa edad ng mga taong bumubuo sa 10 pamilya ng kanilang klase. Ano naman ang mga pamantayan natin sa gawaing ito? Gagamitin ang rubric upang maging gabay sa pagbibigay ng marka sa output na natapos ng mga batang tulad nyo. Tara, umpisahan na natin! Narito ang mga pamamaraan para sa ating gawain. Sundin mo lamang ang mga sumusunod na hakbang para sa paglilikom ng mga datos. Una, magtala ng 10 pangalan ng iyong kaklase sa talaan na ipakikita sa videong ito. Pangalawa, magsagawa ng survey tungkol sa edad ng bawat kasapi ng kanilang pamilya. Gawin ito sa pamamagitan ng pagtatara sa talaang inilaan para rito. Tandaan, sa kadahilanang tayo ay kasalukuyang humaharap sa krisis pangkalusugan dulot ng COVID-19, ang survey ay dapat lamang isagawa gamit ang FB Messenger o text messaging sa inyong mga kaklase. Huwag niyo silang pupuntahan sa kanilang mga bahay ha, dahil tandaan, bawal ang lumabas. Ikatlo,
Pagsama-samahin ang mga bilang ng mga datos na nakolekta sa bawat column upang makuha ang kabuuan. Narito ang talaan na iyong gagamitin para sa survey. Para sa unang column, ililista mo dito ang pangalan ng 10 pamilya ng iyong kamag-aral na napili para sa survey na ito. Sa ikalawa, ikatlo, at ikaapat na columns, dito naman makikita ang bilang ng kasapi ng pamilya na may edad 0 hanggang 18, edad 19 hanggang 64, at edad 65 pataas. Huwag kalilimutan ilista ang kabuuan sa ilalim ng talaan. Narito ang iba pang mga hakbang upang makagawa ka ng sarili mong bar graph gamit ang mga impormasyon o datos na nakuha mo sa survey. Una, ihanda ang mga kagamitang kakailanganin sa paggawa tulad ng bond paper, ruler, pangkulay at lapis. Ikalawa, ilarawan mo ang datos na iyong nalikom sa pamamagitan ng bar graph. Gawin ito sa isang malinis na bond paper. Gawing halimbawa ang format na nasa videong ito. Ikatlo, lagyan ng wastong label o pangalan. Ikaapat, kulayan ang inyong ginawa. At ikalima, maaaring ipasa ito sa FB Messenger ng inyong guro sa Araling Panlipunan na si Teacher Hana upang mabigyan ng kaukulang marka kasama ang talaan para sa survey. Maaari din itong i-post sa comment section ng ating Facebook page. Kung walang gadget, maaari namang ipasa ito kasabay ng module. Narito ang format para inyong gayahin sa inyong gawain. Tandaan, mahalagang sundin ang bawat panuto at mga hakbang na aking inilahad kanina. Narito ang rubric sa paggawa ng bar graph. Ito ang magsisilbing gabay sa marka na nais mong makuha sa ating gawain. Upang ikaw ay makakuha ng markang napakahusay na may score na 5, dapat ang lahat ng label ay nasa tamang kinalalagyan at tumutugma sa mga datos na iyong nakolekta. Ang lahat ng datos ay angkop at madaling maintindihan. Napakalinis din dapat ng iyong pagkakagawa. Ginamitan ito ng ruler upang mas madaling maunawaan. Napakaayos din ng pagkakakulay. Upang ikaw naman ay makakuha ng markang mahusay at may score na 3, ang label ay nasa tamang kinalalagyan ngunit hindi tumutugma ang isa sa mga datos. Ang datos ay angkop sa nakolekta ngunit ang isa ay hindi madaling maintindihan. Malinis ang pagkakagawa, kinulayan ngunit hindi ginamitan ng ruler. At para sa markang di gaanong mahusay o may score na 1, may mga label ngunit wala sa tamang kinalalagyan ang dalawang datos. May datos na pinakita ngunit hindi angkop sa nakolekta. At may karumihan, di maayos ang pagkakagawa at kulay. Excited na akong makita ang inyong bar graph na ginawa. At dito nagtatapos ang ating aralin sa ikatlong linggong module ng Aralin Panlipunan 3. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Nawa ay marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, paalam!